Okay, so for another example ng for loop natin. So dito naman meron tayong step tracker. So 5-day fitness check-in. So same pa rin 'no, 5 pa rin yung mismong loopings natin dito. So paano ba yung magiging output natin? So ira-run ko lang yung program. So una, tatanungin lang ng program natin to enter yung steps for day. So for example, nag-steps ka ng 50,000, ang ibibigay sa'yo na assessment is yung fitness level mo, pang-athlete level siya. Kapag naman, 1,000, 1,000 yung, steps mo, ang sasabihin niya, "Too low, move more." So ito yung ating mga ano, ating mga, um, conditions. So una, kapag ang steps natin is 10,000 mahigit, fitness level natin pang-athlete. Kapag naman 5,000 pataas, fitness level natin active. Kapag naman, mababa sa 5,000, too low and move more yung ibibigay niya. So for example, 5,000 yung nilagay natin, so active tayo nun. Kapag naman 50 steps lang, too low and move more yung ibibigay niya sa atin. So 10,000, athlete level. So pang-5 magi-stop yung program natin kasi same, dito 'no, yung condition natin is hanggang 5 lang siya. So same mechanics pa din 'no, meron tayong variable na steps dito, then instruction, step tracker, 5-day fitness check, and then yung for loop natin para lang loop tayo ng 1 to 5. So mapapansin niyo dito yung variable ko hindi na siya I. So since variable siya ng for loop, puwede siyang ibahin based sa kung para saan yung magiging, condition mo sa for loop. So since ang program natin for steps, tracker siya per day, so ang nilagay natin day 1, okay? So enter steps for day, tapos yung day natin eto siya. So magi-start sa 1. Kapag nag-plus mapapalitan ng 2 yung value. Okay, so eto yung condition naman natin. If yung steps daw natin is greater than equal to 10,000, athlete level ka. Kapag naman 5,000 yung steps na ginawa mo, pataas, active. Kapag naman lower sa 5,000, too low and move more yung ibibigay niya sa atin. So, yan yung isa sa mga example natin sa for loop. So, ira-run ko lang siya ulit para makita natin. So, for example, 7 steps lang. So, ibibigay niya too low, move more. While kapag nilagay naman natin is 50-10, no? So, ibibigay niya active. Kapag naman naglagay tayo ng 10,500, bibigay niya athlete level. So, yung looping natin ng per day is nagmo-move siya dahil dito sa for loop natin. So, day 1, ito yung una, magpa-plus tayo ng 1 sa day, so magiging 2 siya. So, ito yun, yung day plus plus. So, yung incrementation natin. Tapos, tatawagin lang natin siya dito. Kung mapapansin nyo, kapag inalis ko yung part na to, yan, kapag inalis ko yung part na to, yan, tapos magre-rerun ako, mawawala yung number doon sa entered steps for day. So, ayan siya. So, mawawala yung number dito kasi although meron kang for loop na gumagana kahit maglagay tayong ganyan, gagana pa rin 'yan. Problema wala lang nakaset na number of days. Kasi nga inalis natin yung program natin dito. 'Yan. So, eto siya. So, kapag binalik natin, babalik yung number of days natin sa step. So, ayan siya. Okay, so 'yan yung isa sa example natin sa for loop.